Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 661. Inilipat ni Faye ang kanyang Poco sa kanyang telepono. Ang Skylar Celestino ay lumitaw sa screen. Hoy, Skylar Celestino. Si Faye ay nagsalita ng casual pagkatapos kunin ang tumawag, hehe. Oo. Ayon sa ratio na sinabi mo sa akin, makakakuha ka ng A. Daang-daang at 70 bilyong bucks para sa iyong bahagi. Dapat mo itong natanggap. Sa ngayon, di ba? Ano ang isang magnakaw? Hindi ko lang naayos ang aking itch upang labanan, ngunit ako rin. Gumawa ng isang malaking kita mula rito. Ang boses ni Skylar ay nagmula sa telepono. Yup, nakuha ko ang pera. Mayroon akong ilang mga gawain na tatakbo, kaya mag-hang up ako ngayon. Panipi. Tinapos ni Faye ng tawag sa susunod na segundo. Ang babae sa harap niya ay nakatayo. Malapit, at ang tinig ni Skylar ay hindi partikular na malambot sa kabilang dulo ng tumawag din. Hindi sigurado si Faye kung ang ibang partido ay nakarinig ng anumang bahagi ng pag-uusap. Sa oras na ito, lumapit si Hector sa dalawa at nagsalita, "Kapatid. Faye, narinig ko na ikaw ay isang bodyguard ng pamilyang Drake, di ba?" Nagkaroon si Faye. Naipalabas na ang kanyang paa at malapit nang umalis sa lugar na ito. Hindi niya ginawa. Asahan ang gayong katanungan na mag-pop out sa bibig ni Hector. Tumango siya. Ang pagsang-ayon sa tanong na, oo, ano ang bagay? Narinig ko na babayaran kanila ng 20 milyong bucks sa isang buwan. Nalaman ko na ikaw ay isang talento ng talento, pagkatapos. Pinapanood ka at ang aking mga kalalakihan na sumusubok sa bawat isa. Hinahangaan ko talaga kayo para sa iyo. Kasanayan. Sumagot si Hector na may banayad ng ngiti. Tama iyon, Master Hector. Ay tama, Brother Faye, narinig namin ang iyong malaking pangalan ng matagal na ang nakalipas. Iyong. Ang talento ay mawawala sa kanal kung magpapatuloy kang manatili sa Drake. Pamilya, ang nakatatanda na nakatayo sa tabi ni Hector na pasulong at tuldok. Magbabayad ako sa iyo ng 100 milyon sa isang buwan, paano iyon? Makipagtulungan sa ako at tulungan akong palawakin ang Sky Green Hall. Naniniwala talaga ako na kung nagtatrabaho tayo sama-sama, hindi imposible para sa kalangitan berdeng bulwagan na hindi lumaki sa hinaharap. Inunat ni Hector ang kanyang daliri, gesturing ang bilang na isa. Kanya. Ang ekspresyon ay naging solemn na at matatag. 100 milyong bucks. Ito talaga. Medyo marami. Ang pallor ni Faye ay nanatiling kalmado at payak. Gayunpaman, hindi ko gusto. Upang gumana sa mga snobs na katulad mo. Kalimutan mo na. Ang pagpunta lamang sa lugar na ito ay nasayang. Ang dami kong mahalagang oras. Kailangan kong pumunta sa mga Drakes upang gumana ngayon. Sa susunod na pangalawa, si Faye ay lumakad papunta sa gate nang hindi lumingon ng isang beses. Ang kanang daliri ng index ni Hector ay nasa kalagitnaan pa rin ng hangin. Nanatili siyang nagyelo na parang. Ang pag-uusap ay isang nakamamatay na bolt ng kidlat na tumama sa kanyang utak. Marami ang mayroon. Sinabi na kung ang isang tao ay inaalok ng doble sa kung ano ang kinikita niya, iyon. Dadalhin ito ng tao nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Siya, mismo, ay nag-alok kay Faye. 5 beses ang kanyang nakaraang sweldo, at gayon pa man ang punk na ito ay hindi man lang kumurap. At lumakad palayo. Bukod dito, ang hitsura sa kanyang mga mata at ang tono ng kanyang tinig ay napuno ng disdain at pag-aalipusta na parang 100 milyong bucks ay wala. Ngunit ang mga stack ng basurang papel sa kanyang mga mata. Ano ang F***? Ito ba ay isang tulala? Tumalikod siya ng 100 milyon sa isang buwan. Sumusumpa ako na walang sweldo. Mas mataas kaysa dito sa gitnang lalawigan. Ang isang tao ay hindi makakatulong ngunit nagbuntong hininga. Ang eksena sa harap niya. Kung siya ay inaalok ng isang sweldo, kahit na hindi 100 milyon bawat buwan ngunit bawat taon, siya ay ngumiti sa buong taon, kahit na nang siya ay natutulog. Anong tulala? Dapat siya ay isang tulala. Isa pa. Nag-chime si Guy, tumatawa ng malakas. 100 milyon sa isang buwan, at siya lang. Lumakad palayo. Sa halip, nagtatrabaho siya para sa isang trabaho ng 20 milyon sa isang buwan. Ano ang mali sa brat na ito? Marahil ang pag-drool ng punk na ito kay Miss Tanya o Miss Yvonne. Pagkatapos ng lahat, ang tanging bagay na hindi kakulangan ng brat na ito. Pera. Dahil hindi siya maikli ng pera, marahil siya pagkatapos ng 2 kagandahan. Iyon ay dapat na ang kaso.
Ang isa pang lalaki ay hypothesizing ang sitwasyon. Siya. Pinaikit ang kanyang mga mata at kiniskis ang kanyang baba. Ang babaeng nasa gitnang edad mula sa. Bago tumitig kay Hector bago dahan-daang binuksan ang kanyang bibig, Master Hector. Nang sagutin ni Fane ang kanyang telepono ng nakaraan, sa palagay ko may narinig ako. Panipi. Oh, talaga. Nakatayo ka na malapit sa kanya ngayon, ano ka? Pakinggan. Walang tanga si Hector. Naniniwala siya sa kanyang mga subordinate. Kung ang kanyang bayan. Kinuha ang inisyatibo upang sumulong upang mag-ulat ng isang bagay na may dapat maging mahalaga at nagkakahalaga ng pansin. Ang taong tumawag kay Fane, sa palagay ko. Ang kanyang pangalan ay Skylar Celestino. Malabo kong narinig ang ibang partido na binabanggit. Na 178 bilyong bucks ang inilipat sa Fanes. Account tinanong niya si Fane kung natanggap niya ito, sabi ng gitnang may edad na babae. Nag-aalangan, ang kanyang mukha ay nag-scrunched. Kabanata 662. Skylar Celestino. 178 bilyong bucks. Ang karamihan ng tao na naruroon sa pinangyarihan ay ganap na nababagabag. Terror streak. Sa pamamagitan ng puwang. Ang 2 piraso ng impormasyon na ito ay labis na nakakagulat. Sigurado ka bang narinig mo ito, di ba? Skylar Celestino. Hindi ba ang pangalang ito? Nabibilang kay Skylar, ang hari ng digmaan. Iyon ang 8 star na hari ng digmaan. Si Elder ay paralisado sa lugar, ang nakakatakot na sorpresa na humahawak sa kanya sa A. Mahigpit na pagkakahawak. Nagawa lamang niyang mabawi ang kanyang mga salita pagkatapos ng ilang minuto. May isang hari lamang ng digmaan na may pangalang Skylar Celestino. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay may isang blanko na hitsura sa kanyang mga mata na parang siya. Nakatira sa isang haze ng pagkalito, hindi pa mababawi mula sa balita. Kung ito talaga. Si Skylar Celestino, ang hari ng digmaan, bakit niya binigyan si Fane? Pera. Mahigit sa 170 bilyong bucks. Sigurado ka bang narinig mo? Tama ang numero. Bakit niya binigyan ng B** star ng maraming pera? Ang biglaang pagkabigla ay nagdulot ng kalamnan ni Hector. Mga kilalang pamilya lamang. Maaaring makagawa ng halagang iyon ng pera matapos nilang ibenta ang lahat ng kanilang mga pag-aari. Walang sino man sa eksena ang maaaring maunawaan kung bakit ang isang hari ng digmaan isang 8 star. Hari ng digmaan ay magbibigay ng maraming pera sa isang pinagtibay na manugang. Biglang naisip ni Elder ang isang bagay at agad na sumugod sa bahay. Kumuha siya ng isang poster at tumakbo muli. Huminga siya ng mabigat, Master Hector. Tingnan ang poster. Nangako si Brat na gawin ang kaarawan ng kanyang asawa na. Ang pinakadakilang kaganapan na iling ang buong gitnang lalawigan. Maaari ba siyang magkaroon? Hiniram na pera mula sa hari ng digmaan upang siya ay mag-host ng pinakadakila. Kaarawan ng kaarawan para sa kanyang asawa. Ang mga saloobin ay tumatakbo ligaw sa loob ng nakatatanda. Utak. Ito lamang ang posibilidad na maisip niya. Maliban dito. Wala nang ibang mga palagay na maaaring ipaliwanag ang sitwasyong ito. Gayunpaman. Matapos marinig ang mga salitang na-spewed niya, nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Pagpapalagay. Kung iyon talaga ang kaso, ang 170 bilyong bucks ay labis, ay hindi. Ang paggastos ng 100 milyon ay sapat na upang hawakan ang pinakadulo. Kaarawan ng kaarawan sa gitnang lalawigan, di ba? 170 bilyon. Bucks, paano posible iyon? Bukod sa, ang isang hari ng digmaan ay hindi magagala. Ang ganitong malaking halaga ng pera, di ba? At tunay na nagdududa ako na ang isang hari ng digmaan na bumalik lamang mula sa hukbo ay makakapag-fork out ng marami. Pera sa unang lugar, di ba? Matapos magbigay ng ilang pag-iisip sa nakakagulat. Balita, sinabi ni Hector sa gitnang may edad na, Hawa, dapat. Narinig itong mali. Yup, mali ang narinig mo. Ako ba? Ngunit naisip ko na. Ano ang sinabi ng ibang tao sa telepono? Oh, ngayon nakikita ko ito. Bigla, pinagsama ni Elder ang kanyang mga kamay matapos mapagtanto ang isang bagay. Mapahamak. Sa tingin ko. Naloko kami ng brat na iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Lahat sa. Ang eksena ay tumalikod sa kanilang pansin sa nakatatanda, kiniskis ang kanilang mga ulo, hindi. Alam kong bakit. Ang brat na iyon ay dapat gumawa ng ibang tao na tumawag sa. Layunin at nagkunwari na si Skylar Celestino ang tumatawag. Lahat ng mga nilalaman. Sa tawag na iyon ay dapat na itinanghal at mag-insayo. Ang kalagayan ng nakatatanda ay nakataas at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ginawa niya ito dahil natatakot siyang makakasakit.
Ang dakilang kapangyarihan sa likuran natin ang Kingston Hall. Ipinapakita nito na natatakot siya ng Kingston Hall at na ayaw niyang lumikha ng problema. Sa makatuwid, siya nagpapanggap na malapit kay Skylar Celestino, ang hari ng digmaan. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya ay ang halaga ng pera. Ang kabuuan ng pera ay hindi makatotohanang na inilantad nito ang kanyang nakakalusot na plano. Panipi. Kabanata 663. Ang ina na ito asterisk Sacker ay talagang F asterisk etsking matalino. Halos lokohin namin siya. Panipi. Ang isa sa mga nasugatan na malalaking lalaki ay sumampal sa kanyang hita at sumigaw. Ang brat na ito ay mas tuso kaysa sa isang fox. Isang taong may edad na ang nag-chime, nakasuot ng mapait. Ngiti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, natatakot siya na baka magpatuloy tayo sa paghahanap. Problema at hayaan mo lang siyang pansamantalang. Iyon ang dahilan kung bakit itinago niya ang ligaw na card na ito sa kanyang kamay, upang maiiwan niya ang lugar. Kung hindi man, paano ang tawag sa gayon? Nagkataon. Paano ang tawag sa tawag ng tama habang malapit na kaming ilipat? Ang pera sa kanya. Matapos marinig ang detalyadong pagsusuri ng lahat, si Hector. Sumasang-ayon si Bob. Ang B** star na iyon ay halos niloko siya. Pinahihit niya ang kanyang tumingin sa nakatatanda at sinabing, Elder Ward, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapatawa at karunungan. Sa kabutihang palad, ipinahayag ni Brat ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang katawa-tawa. Halaga ng pera 170 bilyon. Kung sinabi niya ang 100 o 200 milyon, mahuhulog kami para sa kanyang bitag. Ang tunog ng papuri. Pumasok sa tainga ng nakatatanda at itinaas ang kanyang kalooban. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Dahan-dahan niyang sinabi, hehe. Maaari lamang akong magkomento na ang brat na ito ay labis na nagyabang. Ang kanyang plano ay magiging perpekto kung ang kabuuan ng pera ay mas mababa. Gusto niya. Natatakot ang mga wit sa amin. Ngunit, mas sinubukan niyang takutin kami palayo, mas marami. Mga pagkakamali na nagawa niya. Ito ay naging malinaw na kristal na talagang natatakot siya sa amin. Sa kanyang puso, sa pamamagitan ng isang mapagmataas na tono sa kanyang tinig, nagpatuloy siya, hindi niya ginawa. Halika rito ngayon upang pukawin ang problema. Kung gusto niya talaga, wala siya. Naging maawin kay Elder Castellano at ang dalawa sa panahon ng laban. Oo. Tama ka. Ang brat na ito ay kasing tuso bilang isang fox. Ang nasabing masarap na plano. Ang luma. Si Granny si Elder Castellano ay walang kasunduan. Nagduso lang ako sa ibabaw. Pinsala sa aking katawan. Ang brat na ito ay maaaring makontrol ang kanyang lakas at kapangyarihan ng maayos. Tila siya ay tunay na natatakot. Dapat ay dumating siya ngayon dahil sa kahapon. Episode nagpapakita siya sa harap ni na Miss Tanya at Miss Yvonne. Nagpapanggap na lahat ay matigas at makapangyarihan. Sa makatuwid, pinangunahan niya ang lakas ng loob ngayon na dumating upang bigyan kami ng babala upang makumplito ang kanyang mapagmataas na palabas. Pangalawa, siya. Natatakot na ang aming mga kalalakihan ay patuloy na makahanap ng problema sa kanyang kapatid Tiger. Panipi. Yep. Tumango si Hector upang sumang-ayon. Parin, paghuhusga mula sa kanyang labanan. Prowess, sa palagay ko hindi ako kasama sa kanya. Dagdag pa, matalino siya at nakakatawa. Siya na. Tiyak na hindi ang isang tao na dapat nating pukawin. Subukan nating huwag masaktan siya. Panipi. Ngunit, ang noo ni Elder Ward ay gumapang, at pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, siya. Nabigkas, Master Hector, ang ilan sa mga larawan na kinuha namin ay para sa maraming mga domestic website, at ang ilan ay para sa mga pamilihan sa ibang bansa, na kung saan ay ang atin. Pangunahing merkado din. Kung susundin natin kung ano ang hiniling sa amin ng brat. Gumagawa kami ng mas kaunting kita at ang iba pang mga partido ay maaaring hindi sumang-ayon dito. Oo. Ang pagkawala ay talagang magiging napakalaking. Tinansya ko ang hindi bababa sa 100 milyon. Ang mga box ay mawawala sa 1 buwan. Nabigo si Hector sa kanyang mga kamao ng mahigpit sa naisip. Damat. Ito ay isang mababang gastos ngunit mataas na ani na negosyo. Ngayon, lahat ito nasira ng B** starred Fane. Kung pinigilan natin ito, malaki ang pagkalugi. Panipi. Tama iyon. Kung ang mga partido na nagtatrabaho sa amin sa merkado sa ibang bansa ay hindi sumang-ayon dito, natatakot ako na maaaring lumikha sila ng problema para sa amin. Bukod, kami hindi kilala ng autoridad at kapangyarihan sa likod nila. Maswerte ito para sa amin kung hayaan nila kaming magbayad sa kanilang mga pagkalugi. Ang mukha ni Elder Ward. Sa isa sa solemn na pagkahilo.
Maaari nating ihinto ang sanhi ng problema para kay Fane. Kapatid, tungkol sa bagay na hindi kumukuha ng litrato, magiging malaking pagkawala ito para sa amin. Panipi. Si Hector ay sumabog sa kanila ng isang ngiti ng Juan, mahigpit na mahigpit ang kanyang mga ngipin. Ngunit nakita mo ito. Ang iyong sarili din. Ang brat na iyon ay napakalakas para sa amin na masaktan. Wala sa ating mga kalalakihan. Maaaring patayin siya. Tatawagin namin itong swerte na nagpasya siyang malaya ang aming buhay. Kahit ako. Aking sarili, hindi ba ang kanyang kalaban, at hindi ko akalain na ang mga bihasang mandirigma mula sa ang Kingston Hall ay nasa parehong antas ng kanya. Ang aming pinakamahusay na mapagpipilian ay gawin tulad namin. Sinabi. Ilang sandali si Hector at nagpatuloy, ako ang Master ng Green Sky Hall. Hindi ako makakabalik sa aking sariling mga salita. Kung salita, lumalabas na ako ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao, saan ko dapat itago noon. Panipi. Sigh. Ang nakatatanda ay bumagsak ng isang malalim na buntong hininga. Ang problemang ito, mahirap malutas. Ano? Kung sinubukan mong makipag-usap sa isang tao mula sa Kingston Hall. Inilahad ni Hector ang elder na may dry smile bilang kapalit. Iyon ay isang nono. Ayaw ng aking kapatid na lalaki na ako ay kasangkot sa negosyong ito. Ginagawa ko ito sa likuran niya. Kaya, sinabi mo. Ako, paano ko siya makakausap tungkol dito? Nanatili siyang tahimik sandali pagkatapos. Nagsalita siya, at pagkatapos ay muling nagsalita siya, ipagpalit namin ang mga larawan na kinunan namin. Ngayong buwan. Pagkatapos ng lahat, bukas ang araw ng pangangalakal. Gagawin namin ang kalakalan. Pribado at hindi malalaman ito ni Fane. Tulad ng sa susunod na buwan, isipin natin. Iyon sa susunod na oras. Panipi. Kabanata 664. Samantala, sa tirahan ni Drake, tatlong kagandahan ay casual. Naglalakad sa maraming hardin ng tirahan ng Drake. Tumingin si Yvonne. Tanya, nais na magtanong ng isang bagay ngunit natatakot siya na ang kanyang pag-aalala. Ang Fane ay magiging masyadong halata. Natatakot siya na ang dalawang kagandahan sa harap niya ay hindi ko maintindihan. Gayunpaman, ang mga alalahanin at mga alalahanin para kay Fane ay lumalaki ng hindi mapigilan sa loob ng kanyang buong araw. Alam niya sa kanyang puso iyon. Ang pinuno ng Green Sky Hall at ang pinuno ng Kingston Hall ay biological. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit pinamamahalaan ng Green Sky Hall na bumuo at mapalawak. Napakahusay at napakabilis ay dahil sa kapangyarihan sa likuran nila ang Kingston Hall. Bukod dito, maraming mga top-notch fighters sa Green Sky Hall. Na kahit na ang mukha ni Spectre mula sa pamilya ni Drake ay mag-iisip ng 2 beses bago pagpili ng away sa kanila. Sa makatuwid, ang takot at pag-aalala ay gumapang sa kanya. Mga insides tunay na nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Fane. Dapat dumating si Fane. Magtrabaho ngayon, gayunpaman ay hindi niya ipinakita ang kanyang sarili. Ang brat na ito ay dapat na napunta sa gawin ang ipinahayag niya na gagawin niya. Hindi mapigilan ni Tanya ngunit panatilihin siya. Ang mga mata sa pintuan ng pasukan, ang kanyang mukha ay may plaster na may kaguluhan. Ang tulala na iyon. Fane, bakit hindi pa siya nagtatrabaho? Si Sharon George, na-cheat pa rin. Pakikipag-chat tungkol sa isa pang paksa, hindi na mapigilan ang pagkabalisa sa loob. Siya at blurted, dapat siya ay pumunta sa berdeng kalangitan ng kalangitan. Hindi ko alam kung maaari niyang malutas ang bagay na ito. Sa palagay ko hindi, dahil nabanggit na ni Sharon. Fane, si Yvonne ay nagpatuloy ng maayos, ang mga kalalakihan sa Green Sky Hall ay hindi madali. Upang makitungo, marami silang magagandang mandirigma na hindi madaling hawakan. Lampas sila sa mga ordinaryong mabuting mandirigma. Bukod dito, si Hector ay isang nakangiting tigre panlabas na mabait at mapagkawanggawa, ngunit sa loob ay malupit at masama. Fane's A. Simple ulo na tao. Diretso siya at hindi niya alam kung kailan. Upang umatras at magbigay ng mukha sa ibang partido. Natatakot talaga ako na, Tanya. Bob ang kanyang ulo upang ipakita ang kasunduan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iyon. Si Fane ay napunta sa lugar. Hindi niya hahayaan silang magpatuloy sa pagkuha ng ganito. Mga larawan. Alam ko si Fane, nais niyang malutas ang problemang ito ngayon at magpakailanman, ngunit praktikal na pinuputol niya ang mga mapagkukunang pinansyal ng ibang partido. Tanya. Tumahimik para sa isang segundo at pagkatapos ay nagpatuloy, kahapon, tinanong ko si patungkol sa Berde Sky Hall, at sinabi niya sa akin na ang mga tao doon ay hindi lamang ipinagpalit ang kanilang mga larawan sa mga domestic website, nakikipagkalakalan din sila ng ilang makapangyarihan. Mga awtoridad sa ibang bansa.
Nang nakarehistro ni Sharon ang mga pag-aaral na ito sa kanyang utak. Lalo siyang lumaki. Tama ka, pinutol ang mapagkukunan ng mga tao ng. Ang pera ay tulad ng pagpatay sa kanilang buong pamilya. Hindi sa banggitin, ito ang kanilang mahaba. Umiiral na negosyo. Ngayon na tinawag ito ni Fane, paano ang iba? Tanggapin ito ng partido. Ang Green Sky Hall ay isang anak ng isang B***. Paano sila makikipagkalakalan? Sa mga awtoridad sa ibang bansa. Ito ay nakakabigo. Nag-flash si Tanya ng isang mapait na ngiti. Bago, hindi ko alam na ang Green Sky Hall ay gagawa ng ganoong bagay. Underground. Ang aking pa at ang iba pa ay nalaman lamang tungkol dito hindi pa nagtatagal. Masyadong. Walang paraan upang mapigilan ang mga ito. Kung ang Kingston Hall ay wala sa likuran. Green Sky Hall? Kami? Ang pamilyang Drake? Ay gagawa. Ngunit kasama. Kingston Hall sa likod ng lahat, ang aking pa ay walang pakiramdam na walang magawa. Hindi. Nasa panganib si Fane ngayon. Ako, kailangan kong pumunta at iligtas siya. Stomp Sharon. Sabik, magdadala ako ng ilang mga bodyguard pati na rin ang ilang mga nangungunang mga mandirigma. Mula sa pamilyang George. Kailangan ko siyang tulungan. Hindi siya maaaring mamatay. Ngunit, Fane. Sinabi niya na malulutas niya ito. Hinayla ni Yvonne si Sharon at idinagdag, kung pumunta ka doon ng ganito, hindi ka ba natatakot na baka hindi maligaya si Fane? Panipi. Ngunit, mas mahusay kaysa sa pag-iwan sa kanya upang mamatay doon, di ba? Nag-aalala talaga ako. Tungkol sa kanya, si Sharon ay sobrang galit sa takot, maputi ang kanyang mukha. Huwag mag-alala, naniniwala ako sa kanya. Nakakuha ng kaunti pang tiwala si Tanya kay Fane. Kapag naisip niya ang episode na nangyari sa labas ng lungsod Malabo. Dumalo sa hamon sa kakahuyan at pinugutan ng ulo ang daan-daang mga kalalakihan, na ang ilan sa kanila ay napakalakas. Kung paanong bumaba ang kanyang huling pantig, isang pulang-pula. Ang Porsche 911 ay naaanod sa gate at mabilis na nakapark sa isang parking space hindi. Malayo. Bumalik siya. Sa paningin nito, ang mga sulok ng bibig ni Tanya. Kulot pa'y taas, at siya ay hinalinhan. Kabanata 665. Sa wakas, sina Sharon at Yvonne ay nagsabi sa unison, parehong naghahagupit ng malalaking buntong hininga. Nang kaluwagan, tumingin si Sharon kay Yvonne, ang kanyang rosas na labi ay bahagyang nahati. Siya. Hindi na mapigilan at tinanong, Yvonne, parang ikaw. Sobrang nag-aalala din sa kanya. Huwag mo ring sabihin sa akin na gusto mo siya. Sharon's. Ang tanong ay nagulat kay Yvonne, na naging dahilan upang mabulabog siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at siya. Agad na hinalikan ng mga pisngi si Pink. Agad siyang nag-retort, ano? Imposibleng. Ang taong iyon ay isang pervert na nag-drool sa mga magagandang kababaihan. Hindi ako. Tulad niya, ang mga linya ay lumitaw sa noo ni Sharon bilang kanyang mga browser. Furrowed. Imposibleng. Kung siya ay isang pervert, kung gayon bakit hindi niya ako pinupukaw? Mayroon akong isang mahusay na figure at maganda rin ang hitsura ko. Hello, beauties. Mukhang walang nakakaabala sa iyo at nasa mabuting kalagayan ka, hinahangaan ang kagandahan ng mga bulaklak, panunokso ni Fane habang naglalakad siya sa tatlo, isang banayad at mainit na ngiti sa kanyang mukha. Nang lumitaw si Fane sa harap nila, Sharon, na ang utak ay nasamsam ng mga alalahanin at gulat ilang segundo na ang nakakaraan. Agad na huminahon at nagbago ang kanyang pag-uugali. Naging medyo nakareserba at mahiyain, na inilalagay sa isang casual na mukha na wala sa anumang pag-aalala para kay Fane sa lahat. Green Sky Hall? Napunta ka ba doon? Si Tanya, sa kabilang banda. Tanong ng malakas. Tumango si Fane bilang tugon. Mayroon akong 50,000 box. Ituturing kita ng mga kababaihan sa tanghalian ngayon. Maghintay. Ano? Ano ang 50,000 box? Tanong ni Tanya, mukhang nakakagulat. Hindi mo ba sinabi na ikaw ay pupunta upang makausap sila tungkol sa mga larawan? Ano ang 50,000 ikaw? Pinag-uusapan. Huwag sabihin sa akin na hayaan mo silang mag-hook para sa isang 50 lamang. Libong mga box. Ano? Walang paraan. Akala ko hindi ka man lang labanan ang mga ito. Panipi. Si Yvonne ay bilang pipi bilang Tanya. Bakit nagpunta si Fane sa Green Sky Hall? Upang makagawa ng isang pag-aalsa para sa 50,000 box. Kahit na ang kanyang layunin ay upang i-blackmail ang mga ito, 50,000 mga box ay masyadong maliit, hindi. Oh, halos nakalimutan ko na. Isang bagay. Hindi mo alam kung ano ang nangyari pagkatapos kong makawala sa trabaho kahapon.
Ang aking pinakamalapit na kaibigan, si Tiger, ay lumapit sa akin at sinabi sa akin na ang kanyang restaurant. Panipi. Naaalala na ang tatlo ay walang kaalaman tungkol sa episode kahapon. Mitiyag ang isinalaysay niya ang insidente mula sa tangkay hanggang sa mahigpit. Nagkibit balikat si Fane sa sandaling siya. Tapos na ang kwento. Sa makatuwid, hindi lamang ako nag-ayos ng isyo kahapon. Ngunit nakolekta ko rin kung ano ang utang sa akin ng Green Sky Hall kahapon ng 50,000 mga box. Sa kasong iyon, ang mga tao sa Green Sky Hall ay tunay na tuso. Foxes. Una, sinubukan nila ang iyong lakas, at kung hindi ka sapat na malakas, tapusin ka nila sa lugar. Hindi nila alam na hindi ka malakas lang, ngunit ang kanilang mga lihim na sandata ang bihasang lola at dalawang malaki. Ang mga kalalakihan ay hindi rin karapat dapat nakalaban. Kapag alam nila na hindi nila magagawa, talunin mo ay sumuko sila, upang ang kanilang problema ay hindi magiging mas masahol. Panipi. Ang malamig na pawis ay bumagsak sa noo ni Ivan habang inulit niya ang episode. Sa kabutihang palad, si Fane ay isang malakas na labanan. Ang kanyang karanasan bilang isang sundalo sa ang nakaraang 5 taon ay hindi walang kabuluhan. Kung hindi, siya ay nasa A. Mapanganib na sitwasyon ngayon. Hey! Hindi sila matalino. Ang ganitong maruming trick. Hindi ako makataka sa akin. Si Fane chuckled ay walang tigil, at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ako. Kailangan sabihin na wala si Hector kundi isang nakangiting tigre. Mukha siyang mapagkawang gawa. At mabait sa labas, ngunit sa loob, puno siya ng marumi, tusong trick. Ito ay hindi isang sorpresa na ang gayong tao ay maaaring maging master ng Green Sky Hall. Panipi. Ang pinag-aalala ko ngayon ay kung ang ibang partido ay babalik. Ang kanilang salita, sumang-ayon lamang sila sa iyong hinihiling sa ibabaw dahil ikaw malakas at mahirap mapupuksa. Sumimangot si Tanya ng malalim pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang kanyang kuya ay ang guro ng Kingston Hall. Paano kung sasabihin niya sa kanyang kapatid tungkol dito? Tapos na tayo. Panipi. Kabanata 666. Arch ni Fane ang kanyang kilay nang marinig ang pag-aalala ni Tanya. Hindi sa palagay ko iyon maging kaso. Ang pinuno ng Hector ng Green Sky Hall, pagkatapos ng lahat. Bilang ulo ng isang nakahihiyang bahay, paano siya makakabalik lamang sa ipinangako niya? Si Tanya, sa kabilang banda, ay hindi mapigilan mula sa pagbaril kay Fane ng isang sarcastic na sulyap. Sa kanyang pares ng malalaking magagandang mata. Sa katunayan, siya ang pinuno ng berdeng kalangitan. Hall, ngunit ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi ang nakikita mo sa ibabaw. Sa mundo. Lahat sila ay tungkol sa pagbubukas ng mga sentro ng spa at kagalingan, ngunit sa ilalim ng ibabaw. Gumagawa sila ng maraming pakikitungo sa maruming mga kalakalan. Dapat ba talaga tayong magtiwala sa ganito? Tao, sinasunduan ni Fane ang kanyang ulo sa pagsang-ayon sa mga salita ni Tanya. Tingnan natin. Paano ito napupunta, kung gayon? Kung hindi niya matutunan ang kanyang aralin, ikinalulungkot niya ito mamaya. Panipi. Sige, kung gayon. Ito ay medyo huli na ngayon, mag-shopping tayo. Iminungkahi ni Tanya. Pansamantala, tumingin si Fane sa relo sa kanyang pulso halos tanghali na. Pagkatapos, ang ilang pagninilay-nilay, iminungkahi niya, okay. Mayroon akong 50,000 box mula sa ang Green Sky Hall. Hayaan akong pretuhin ang tatlo sa iyo sa isang magandang tanghalian. Siya. Salamat. Shortled si Tanya. Oh, tama. Halos nakalimutan ko na. Payday ito at ito ang iyong unang pagkakataon na natanggap ang iyong sweldo. Ang departamento ng pananalapi ay lilipat. Ang iyong sweldo sa iyo ay hindi lalampas sa hapon. Si Fane ay mukhang hindi nababahala sa pagsasalita ni Tanya. Talaga, kung wala kang sinabi, gagawin ko. Halos nakalimutan ang lahat tungkol dito. Haha, ano? Ito ay sweldo ng 20 milyon. Box isang buwan. Taya ko ang figure na ito ang pinakamataas sa merkado ng bodyguard. Paano? Hindi mo ba maaasahan ito o magpakita ng anumang kaguluhan? Mas masahol pa, ikaw. Halos nakalimutan ito. Si Ivan ay nakatali sa dila. Kahit na may iilan si Fane. Milyon sa kanyang kamay, isang sweldo ng 20 milyon ay maituturing pa ring malaking kabuuan ng pera. Gayunpaman, hindi kahit na ang kaunting pahiwatig ng kaguluhan ay makikita sa mukha niya. Tila ang pera ay hindi nauugnay sa kanya. Ang walang pag-asa na brat na ito. Paano mo makalimutan ang halos 20 milyong mga box? Hindi alam ni Tanya. Iiyak man o tumawa kay Fane. Alam ko ba na nakakalimutan mo ang iyong sarili? Payday, hindi ako nagmamadali na bayaran ka. Napakaganda kung kaya ko
makatipid ng maraming pera. Bilang kapalit, sinaksak siya ni Faye ng pinakamainit na ngiti at sinabi, "Kung hindi mo ako babayaran, hindi ka ba matakot na isang araw ay maaalala ko ang aking sweldo ng 20 milyon at pinatay ka sa hindi mo ako binabayaran?" Natapos si Faye ang kanyang pangungusap sa isa pang masigasig na pagtawa bago napansin na ang mukha ni Tanya ay mayroon lumiko bilang pula bilang isang kamatis. Napagtanto niya pagkatapos na tila sinabi niya, "May mali, si Tanya ay isang ginang," pagkatapos ng lahat. Marahil ang kanyang biro ay medyo labis. Bukod, madalas niyang pinapasaya ang kanyang mga apprentice sa ganitong paraan kung kailan nasa battlefield siya. Lahat ng nasa kampo ay nasanay na, ngunit ngayon sila ay wala sa kampo, at si Tanya ay walang apprentice. Siya ang anak na babae. Sa pamilyang Drake ang pinakamahalagang perlas ng pamilya. Lumingon ang mukha ni Tanya Scarlett habang binaril niya ang isang sulyap patungo kay Faye. Ikaw, kung maglakas loob kang gawin ito, hindi kita babayaran ng iyong sweldo." Ubo. Biro lang ito. Sa totoo lang, umalis na, lumabas upang kumain. Faye coughed awkwardly, malinaw. Napahiya. Pagkatapos ay lumakad siya papunta sa kanyang sasakyan sa isang seryosong paraan sa isang pagtatangka upang takpan ang kanyang kahihiyan. Nakaramdam si Sharon ng hindi mapakali at hindi komportable na pagdinig. Ang pag-uusap na naganap sa pagitan ni Faye at Tanya. Siya ang kulot sa kanya. Mga labi, nakapout, at nagbulong, ang tulala na ito ay hindi man lang ako tumingin sa mga mata, at ngayon gusto niyang palusot si Miss Tanya. Nang marinig ni Tanya ang sinabi ni Sharon, tumahimik siya. Agad niyang kinuha ang kamay ni Sharon at sinabing, "Sesa, huwag sabihin. Ako ay nagseselos ka." Nagbibiro lang siya. Paano niya gusto ang isang maliit na batang babae? Tulad ko. Bukod, may asawa siya. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Sharon na may paliwanag. Bumulong siya sa isang tono ng pagkabigo, "Ako pa rin. Galit. Bakit hindi siya magbiro sa ganyan sa akin?" Panipi. Kabanata 667. Nawala si Yvonne sa mga salita. Siya ay sumulod sa likuran ni Sharon at nakarating sa A. Maayos na sampal sa kanyang likuran, pagkatapos ay lumakad palayo na parang walang nangyari. Isang mapurol na sakit ang naayos sa likuran ni Sharon na naging dahilan upang sumigaw siya ng malakas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga spheres na kasing laki ng mga sarsa. "Yvonne Drake? Ano ginagawa mo?" Isang walang puso ng ngiti ang nagplaster ng mukha ni Yvonne habang gulong siya. Tumungo sa paligid. "Hindi mo ba sinabi na gusto mong ma-spank? Magpanggap lang." Ang sampal na iyon ay mula sa Faye. Nababaluktot si Sharon. Hindi niya alam. Iiyak man o tumawa. Galit na galit siya, paano kung paano iyon magiging parehas. Kung ang sampal ay tunay na mula sa Faye, maaaring ipinahiwatig nito na mayroon si Faye ang ilang interes sa kanya. Sa kasong iyon, kahit na siya ay may spank itim at asul, ang kanyang puso ay sasabog sa kagalakan. Gayunpaman, kailangan niyang maging makatotohanan. Si Faye, ang tulala na ito, ay hindi pa nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Ilipat natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinatrato ka ni Faye sa tanghalian, kaya tumaga. Shock! Ang pagmamahal at katapatan ni Sharon kay Faye ay nag-trigger ng isang buntong hininga. Tanya, hindi niya naisip na ang pag-ibig ay maaaring maging ganito. Ang pag-ibig ni Sharon ay isang pagkahumaling. Ito ay nagmamay-ari sa kanya at ginawa siyang mawala sa kanyang pakiramdam sa sarili. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nabanggit na pag-ibig. Pagkatapos ng lahat, kasama si Sharon. Kaakit-akit na hitsura at kaakit-akit na figure, maraming mga tao sa labas ay magiging ulo. Takong para sa kanya. Sa ganitong mga charismatic na katangian, nanatiling tapat si Sharon upang mag-feign at patuloy na aktibong hinahabol siya. Gayunpaman, hindi ginawa ni Faye mag-abala upang gantihan ang mga damdaming iyon at hindi kailanman binigyan siya ng isang pagkakataon. Ang pasukan ng bilya, isang malabo ngunit malambing na ngiti ay nakabitin kay James. Ang mukha ni Drake, napansin niya ang kaguluhan, nakatayo na hindi masyadong malayo. Mula sa apat sa kanila, Faye Woods, hindi talaga siya isang ordinaryong tao. Dapat bigyan siya ng kredito para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na pumunta sa Green Sky Hall na nag-iisa. Panipi. Bulong ni James sa kanyang sarili, ang kanyang tono na puno ng halo-halong emosyon. Sa oras na ito, si Faye at ang iba pa ay nawala sa kanyang paningin. Sa katunayan, hindi isang ordinaryong tao. Sinabi ni Miss Tanya na babayaran sila ni Faye, ngunit hindi ko ginawa. Asahan siyang bumalik siya ng napakabilis.
Mukhang maayos ang lahat. Panipi. Tumango si Spectre Face sa kasunduan. Para sa isang detalyadong pag-unawa sa buong sitwasyon, kakailanganin nating gumastos ng pera upang makuha ang impormasyon. Panipi. Si James ay nagsuot ng isa pang mainit na ngiti bilang tugon. Sa palagay ko si Tanya at ang iba ay medyo malapit sa kanya. Nakikipag-chat sila ng matagal ngayon. Dapat nilang pag-usapan ang mga kaganapan na nangyari sa Green Sky Hall. Kami. Maaari lang tanungin si Tanya kapag bumalik siya mamaya ngayong gabi. Dapat alam niya. Marami. Mukha ang mukha ng multo. May iba pa si Miss Tanya. Pinamamahalaan siya upang makalapit sa Fane sa isang maikling panahon. Ang batang Master Drake sa kabilang dako. Kamay, pareho pa rin sa gisag at puno ng disdain patungo kay Fane. Hindi siya. Mukhang tagahanga siya ni Fane, at hindi talaga siya nakikipag-usap kay Fane. Panipi. Sa pag-iisip ng anak na ito ng kanyang, ang ekspresyon ng mukha ni James ay tumigas. Timoteo. Ang brat na ito, laging nagpapasaya sa akin para sa kanya. Narinig kong naglalaro siya. Ang mga bilyar kasama si Grayson mula sa pamilyang Munn tuwing malaya siya sa huli. Bukod dito, ang kanilang halaga ng pagtaya sa isang solong laro ay medyo napakalaki. Maaari kang mawala ng maraming sa isang laro lamang. Ang noo ng mukha ni Spectre ay sumiksik sa isang nakasimangot. Sa pagtingin kay James, dahan-daang binubo niya ang ilang mga salita, Master Drake, mayroong isang bagay tungkol sa batang Master Drake na hindi ako sigurado kung dapat kong mag-ulat. Panipi. Sa pagtingin sa nag-aalangan na ekspresyon ni Spectre, biglang nadama ang puso ni James. Hindi mapakali. Pinayagan niya, kasama ang kanyang mga browser, I-spill ito. Narinig ko iyon. Ang batang Master Drake ay bumibisita sa ilang mga sentro ng libangan kani-kanina lamang. At siya ay nakikipag-ugnay sa isang kaibigan ni Michael Wilson. Ang kaibigan na iyon ay isang batang master mula sa isang pamilya na pangatlong klase, at nakakuha siya ng isang mabaho na reputasyon. Panipi. Mas madidilim ang mukha ni James nang marinig ang balita. Timoteo, ang brat na ito. Palagi siyang masunurin at gumaganap ng maayos sa harap ko. Hindi ko asahan na magsisimula siyang maghalo sa mga taong ito. Kung siya ay patuloy na kumilos. Ang ganitong paraan, paano ko dapat ibigay ang mga katangian ng Drake sa kanya? Ang hinaharap. Panipi. Kabanata 668. Sa isang flash, si Fane at ang tatlong kagandahan ay nakarating sa isang hush at matahimik. Restoran na may klase na dekorasyon. Ito ay isang disenteng restoran. Ang kapaligiran ay tahimik at may mga aesthetics ng pastel. Bagaman ang presyo ay mahinahon na labis, ang pera kay Fane ay hindi kailanman isang problema. Ang presyo ay hindi. Sway Fane sa kaunti. Sige, mga kababaihan. Mag-order ng kung ano ang gusto mo. Ito ay ang aking karangalan na mag-imbite ng tatlong kagandahan sa tanghalian sa kauna-unahang pagkakataon. Ibinigay ni Fane sa menu at binigkas ng katamtaman. Ako ay isang bodyguard lamang, at tatlo. Nang ikaw ay mula sa marangal na pamilya. Gayunpaman, handa kang hayaan akong pretuhin ka. Tanghalian. Ito ay tunay na karangalan. Si Tanya ay hindi nagsalita para sa isang habang. Ang haltak na ito ay walang ordinaryong tao, at dapat siyang maging isang tao ng mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa kanya. Gayunpaman, kumikilos siya lahat ng hanggal sa harap niya. Ito ay maliwanag sa lahat na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong bodyguard. Ang mga presyo ay hindi mura. Hindi ka ba nag-aalala na ang 50,000 box ay hindi sapat? Yvonne. Sadyang tinukso si Fane matapos tingnan ang menu. Hehe, huwag kang mag-alala. Sa palagay mo ba ang aking budget para sa aming tanghalian ay 50,000 lamang? Ito ang aking kasiyahan na magkaroon ka ng tatlong kagandahan kasama ko. Mas masaya ako na gumastos ng 500,000 sa iyo, hayaan ang 50,000. Fane. Giggled, pagkatapos ay tumitig siya sa kanyang relo at pinag-isipan ng isang segundo bago sinasabi, sa pamamagitan ng paraan, ang kumpanya ni Selena ay malapit lamang, at ito ay halos tanghalian ngayon. Inanyayahan ko siya para sa tanghalian sa amin dahil mayroon siyang 2 oras na pahinga sa tanghalian. Hindi ba ang iyong mahal na asawa ay nagseselo sa amin? Ikaw na. Kumuha ng tanghalian na may 3 kagandahan. Bukod dito, gumastos ka ng labis. Sa amin, hindi ka ba niya masisira? Nakatutokso si Tanya. No, hindi siya. May kumpiyansa si Fane. Ang aking asawa ay isang banayad, mabait, mapagbigay, matalino, at mabubuting babae. Bakit niya ako masisira dahil lang sa
Inanyayahan kayong tatlo sa tanghalian. Ang pakikinig sa kanya ay pumupuri kay Selena at naghahanap. Sa mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Fane, lumubog ang puso ni Sharon at siya. Nagsimula ang mga saloobin upang maulap. Nakita niya na talagang mahal siya ni Fane. Asawa, malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng kung paano niya ginagamot si Selena at kanyang sarili. Ang lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya ng pagdududa sa kanyang sarili. Hindi ba siya kaakit-akit o maganda ang hitsura? Nagtataka siya kung si Fane ba ay mahalin. Siya, lumabas si Fane upang tawagan si Selena. Kasabay nito, nag-order si Yvonne. Ilang pagkain. F*** off. Isang tinusok na boses ang sumigaw mula sa loob ng restaurant. Sa tainga ni Fane nang malapit na siyang tumawag. Browser ni Fane. Agad na bumagsak matapos marinig ang tinig. Tumingin siya sa restaurant. At sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay nag-scrunched up. Sa loob ng restaurant, marami. Ang mga kalalakihan na may gintong kwinta sa paligid ng kanilang makapal na leeg ay nakapaligid sa Tanya at ang iba. Ang isa sa kanila ay nagsuot ng isang tuso na lopsided green. Inunat niya ang braso niya. Nais na haplasan ang pisngi ni Tanya. TSK? TSK? Isa kang mainit na sisiw, hindi. Ikaw, mayroon ka ring malaswang makinis na balat. Kumusta naman ang aking brothers at tinatrato kita? Sa tanghalian na ito at pagkatapos nito, sumama ka sa amin para sa isang sesyon ng karaoke at mayroon masaya sa amin. Nagsalita ang rascal, ang kanyang bibig ay umikot sa isang baluktot ng ngiti. Siya. Inilipat ang kanyang focus kina Yvonne at Sharon na nasa tabi niya. Kanya. Ang mansanas ni Adan ay gumalaw at masigasig. Ang dalawang sisiw din na ito. Tumingin sa kanilang mga katawan, napakahusay na pinananatili, at ang kanilang mga mukha, napakarilag. Kung ipinanganak sila noong sinaunang panahon, maaari silang maging Shishi to the power of one at Daochen Parirami. Panipi. Oo, tama ka, miss. Ang isang bagay na hindi natin kakulangan ay pera. Tretuhin ka namin sa mabuting pagkain at mabuting alak. Halika at magsaya sa amin. 8. Libo-libo o kahit 100,000 ay hindi isang problema para sa amin. Isa pang lalaki. Echoed habang gigalang. Tulad ng paglabas ni Fane sa restaurant upang gumawa ng tawag sa telepono, ang mga rascals na ito ay pumasok. Napansin nila ang tatlong kagandahan sa lalong madaling panahon. Pumasok sila sa restaurant at hindi nila maiwasang lapitan ang mga ito sa isang instant. Maraming mga magagandang kababaihan sa mundong ito, na karamihan sa kanino ay mga gintong digger. Lahat sila ay sumamba sa mga daddy ng asukal at nasisiyahan na maging kanilang mga sanggol na asukal. Hanggat ang mga kalalakihan ay sumabog ang ilang pera at ipinakita ang kanilang pera, karamihan sa mga kababaihan ay yumuko sa harap nila. Siyempre, ang ilan. Ang mga thugs ay may mga karanasan sa mga ganyang kababaihan dati, kaya natural, nagmamay-ari sila. Ang ilang antas ng kumpiyansa nang lumapit sila kay Tanya at sa iba pa. Basta. Mag-order ng kung ano ang gusto mo, ang aking mga kaibig-ibig na kababaihan. Kahit na ang mga sobrang magarbong at napakahusay na pagkain at inumin din. Mayroon kaming pera. Isa, si Shishi ay, ayon sa mga alamat, isa sa kilalang 4 na kagandahan ng sinaunang China. Siya ay sinabi na nabuhay sa pagtatapos ng panahon ng tagsibol at taglagas sa Zuji. Ang kabisera ng sinaunang estado ng Yu, 2, si Daochen ay isa sa 4. Mga kagandahan ng sinaunang China. Kabanata 669. Kapag ang thug na naayos ang kanyang mga mata kay Tanya natapos ang kanyang pagsasalita, siya inunat muli ang kanyang kamay, sinusubukan na hampasin ang kanyang pisngi. F*** Tanya. Sinampal ang kanyang kamay, na may isang hitsura na puno ng kasuklam-suklam na plastered sa kanyang mukha. Ito ang tinusok na tinig na narinig ni Fane ang nakaraan. Pumasok siya sa restaurant, ang kanyang mukha ay nagyelo malamig. Hey! Ikaw ay ilang mainit na sisiw, hindi. Ikaw, paano mo ako tinamaan? Alam mo ba kung magkano ang kailangan mo? Magpagsimula sa pagsampal ng aking kamay. Magtatanong ako ng mabuti kung sumasang-ayon ka. Upang mag-hangout sa amin, ngunit dahil tinamaan mo ako, wala kang pagpipilian kundi ang darating kasama natin ngayon. Oh well, syempre, maaari kang pumili sa pagitan ng pag-hangout sa amin o pagbabayad sa akin ng $1,000,000 para sa mga gastos sa medikal. Ang lalaki. Sinisilip. Dahil tinamaan ni Tanya ang kanyang kamay, nagpasya siyang banta siya. Isa. Ang $1,000,000 ay tulad ng isang mani sa akin, wala itong ibig sabihin. Ngunit para sa ilang mga haltak na katulad mo, managinip.
Bumaril si Tanya mula sa kanyang upuan at lumokso pasulong. Bahagyang, sinusubukan na itulak ang tawag palayo. F***King B***. Sinusubukan kong maglaro. Nice sa iyo, ngunit hindi mo ito pinapahalagahan, ha? Ang taong ito ay hindi. Madaling pumunta din. Itinulak niya siya pabalik, mahirap. Malinaw na ang lalaki. Bihasa bago, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi isang biro. Paano ang isang batang miss? Mula sa isang mayamang pamilya na tulad ni Tanya ay maaaring tumulak sa ganoong pagtulak. Tanya. Nabigo, nawala ng balanse bago siya dumulas at nahulog pa atras. Bilang siya. Nahuhulog, naramdaman niya ang takot. Nakasuot siya ng maikling palda ngayon at puti ang damit niya. Ang mga salitang kahihiyan at kahihiyan ay sumabog. Ang isip niya, isang malakas na braso ang lumitaw mula sa likuran niya at nakabalot sa kanya. Baywang ang may-ari ng braso ay nahuli siya sa oras, at si Tanya ay naghang ng pauiles. Sa kanyang pagkakahawak, kalagitnaan ng hangin. Sa sandaling nahuli si Tanya sa kalagitnaan ng pagkahulog, nagpupumig siya. Upang palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, nang mapansin niya na ito ay Fane. Sino ang nahuli sa kanya, siya ay humugot ng isang malalim na buntong hininga. Ito ba ay hindi isang eksena na katulad sa mga nasa mga soap opera? Bago ito, palagi siyang nakahanap ng mga palabas tulad. Iyon ay masyadong katawa-tawa at hanggal. Paano laging lilito ang lead ng lalaki sa oras? Sa mga kritikal na sandali, ang lalaki na lead ay balot ang kanyang braso sa paligid. Ang baywang ng babaeng nanguna bago makipagpalitan ng tingin. Ngunit bilang natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuli sa eksaktong eksenang ito, si Tanya ay nagyelo tulad ng bilang isang estatwa. Halos hindi siya makapaniwala sa eksena sa harap ng kanyang mga mata. Ang puso niya, hammered sa kanyang dibdib at halos tumalon mula sa kanyang lalamunan. Bigla, siya ay pinapaalalahanan ng gabi nang hindi sinasadyang hinalikan ni Fane ang kanyang mga labi ng 2 beses. Siya, ang mga rosas na pisngi ay tumalikod. Gayunpaman, may pagkakaiba sa pagitan ng sabon. Ang mga opera at ang katotohanan na kanyang tinitirhan ay hindi man lang siya tinitingnan. Mas mababa sa isang mapagmahal na paraan. Matapos mahuli siya mula sa taglagas, siya agad na tinulungan siya. Miss Tanya, ayos ka lang ba? Takot ka ba sa iyo? Talagang nagsisisi ako. Gusto ko lang tumawag. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng maraming mga lobo. Nagsalita si Fane na may mainit na ngiti sa kanyang mukha habang tumulong siya. Tanya up. Wow! Hindi ba isang taong nagsisikap na maglaro ng superhero? Ang thug na. Si Shove Tanya ay may isang ulo ng lobo na nakatato sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang shirt. Medyo mas malawak upang ipakita ang tato bago sabihin ng agresibo, "Little brat, tama ka tungkol sa akin na isang lobo. Hindi lang ako lobo, ngunit isang ligaw. Sino ang nakatikim ng dugo dati? Alam mo ba iyon? Haha, tingnan ito. Brat." Ang iba pang 3 mga thugs ay sumulyap sa bawat isa bago sila, din, hinaila. Bukas ang kanilang mga kamiseta upang ibunyag ang parehong head tattoo sa kanilang mga dibdib. Ito ay tattoo lang. Paano nakakatakot? Si Fane ay nagpakawala ng isang nagyelo na pagtawa pagkatapos ng pagkuha. Isang pagtingin sa kanilang mga dibdib na parang nanunood siya ng isang clown show. Kabanata 670. Ang 4 na rascal sa harap ni Fane ay naisip na siya ay matakot sa kanila. Matapos ibunyag ang kanilang mga tattoo. Gayunpaman, hindi lamang ang Fane ay hindi nagpakita ng pag-sign ng takot, sinabi niya kahit na ang ilang mga bagay na gumawa ng mga sulok ng kanilang mga bibig twitch. Hindi ba kinilala ng punk na ito ang tattoo? Little brat, hindi ka ba natatakot? Ha! Ang mga kalye sa paligid ng lugar na ito ay ang aming mga teritoryo. Kami ay mula sa Wolfang Gang. Itinuro ng lalaki ang tattoo sa kanyang dibdib at buong pagmamalaki. Kahit na wala kaming maraming mga miyembro sa Wolfang Gang, bawat isa. Ang miyembro ng gang ay walang awa bilang mga ligaw na lobo. Ang nakakasakit sa amin ay katumbas ng paghuhukay ng iyong sariling libingan. Ang isa pang chime sa, kung naiintindihan mo ang sitwasyon, mawawala mo ang iyong sarili. Bukod, ang sisiw na ito ay nag-provoke kapatid na si Felix. Kung hindi, si Brother Felix ay hindi siya inilipat. Ako. Maunawaan. Pagkatapos, alam mo ba kung sino ako? Gayon din, alam mo ba kung sino? Ang babaeng ito ay, pipi ba kayo o ano? Gaano ka manggahas na itulak ang batang ito? Miss, nag-choke si Fane at tumugon ng walang pasubali. Mukha ba akong nagmamalasakit? Ang alam ko lang ay siya ay isang kaakit-akit na babae. Haha, tumawa si Brother Felix. Hindi mapigilan.
Malinaw, hindi niya nakilala si Tanya at ang iba pa. Gayunpaman, ang sisihin ay wala sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay ilan lamang sa lokal. Mga rascals na hindi man kwalipikado upang matugunan o makasama sa isang tao. Tulad ni Tanya na nagmula sa isang marangal na pamilya. Yaong mga may kamalayan. Karaniwang nagmula ang katayuan ni Tanya mula sa malakas na pamilya ng marangal. Ako siya. Bodyguard, at siya si Miss Tanya mula sa pamilyang Drake. Bumagsak ang mukha ni Fane. Ano, walang paraan. Miss siya Tanya, mula sa pamilyang Drake. Isa sa natigilan ng mga tao sa mga salita ni Fane. Malinaw siyang natakot. Kung talagang Miss Tanya mula sa pamilyang Drake, kung gayon sila ay nasa malaking problema. Ang isa pang tao ay agad na nag-retort, F***King Pekeng. Si Miss Tanya ay isang Drake. Sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan, hindi siya dapat pumunta sa isang lugar na tulad nito. Bukod sa, kung nasa publiko si Miss Tanya, hindi dapat magkaroon ng isang pangkat ng mga bodyguard na kasama. Siya, inisip ni Felix na ang pahayag ay makatwiran din. Komento niya, Little brat, sigurado kang alam kung paano magyabang, ha? Kung Miss Tanya mula sa lumabas ang pamilyang Drake, mayroong hindi bababa sa 100 ng mga bodyguard na may. Siya, magiging brony sila at malakas, ngunit narito ka, isang solong kapwa. Tingnan ang iyong sarili, hindi ka napakalaki o malakas. Sa palagay mo ba kami? Fools! Inutusan ko ang akin, mayroon ba kayong iba na maidaragdag? Tanong ni Ivan habang lumingon siya kay Fane at ang iba pa matapos ilagay ang kanyang order. Walang isang bakas ng pag-aalala o pag-aalala sa kanyang mukha. Mabuti ako, kami. Maaaring laging mag-order ng mas maraming pagkain sa ibang pagkakataon kung hindi ito sapat. Ngumiti si Fane habang siya hinaplos ang kanyang mga kamao. Ang pagpapaliwanag ng mga bagay na basurahan tulad mo ay nag-aaksaya ng maraming oras at enerhiya. Sa palagay ko ay maaaring gawin ng aking mga kamao ang pagpapaliwanag ng mas mahusay. Haha, gawin. Sa palagay mo matatakot ako. Tumawa si Felix ng malakas at kumala sa kanyang kamay, nag-sign. Ang iba pang tatlong thugs upang salakayin si Fane. Boom! Pow! Gayunpaman, kasama ang ilang mga simpleng stroke at suntok, ang mga lobo ay bumagsak sa lupa. Nakakapit sa kanilang dibdib sa sakit bago sila magsimulang umiyak. Sakit shithead. Sa pamamagitan ng mga ito na may isang kawaila hilakbot na intensity. Parang kinakain mula sa loob. Out ng isang matalim na may ngipin na nilalang. Ano ang F***? Nanlaki ang mga mata ni Felix. Spheres kasing laki ng kiwis. Ang kanyang lalamunan ay masikip at malamig na pawis na bumagsak. Ang noo niya, pinapikit niya ang kanyang panga, kumuha ng isang kutsilyo ng bulsa mula sa kanyang pantalon. Bulsa, at inilunsad ang talim sa direksyon ni Fane. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Kahit na lumapit bago mag-agaw si Fane ng kutsilyo palayo sa kanya. Snip, snip, snip. Gamit ang kanyang kanang kamay, nakalawit ni Fane ang kutsilyo ng bulsa sa harap ng Felix's mukha. Natakot si Felix na ang kanyang katawan ay namamanhid, ang kanyang dugo ay nagyelo sa ang kanyang mga ugat. Hindi na siya makagalaw. Tumingin si Felix sa kanyang sarili, lamang. Upang mapagtonto na habang walang pinsala sa kanyang katawan, ang kanyang shirt ay naging ripped at gupitin, nag-iiwan ng daan-daang butas. Tumayo siya sa kanyang pwesto. Parang isang magsasaka na nagmamakaawa sa mga kalye. Si Sir, mali ako. Ang mga binti ni Felix ay lumingon sa halaya sa isang flash at siya ay sumakay sa lupa, lumuhod. Bago si Fane. Talagang naniniwala siya na kung nais ni Fane na patayin siya sandali, mamamatay na sana siya ng higit sa 100 beses. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.